Ganda araw po. Ang topic natin today is foundation on sloping ground. Kung minsan hindi natin maiwasan magpag-construct tayo ng bahay. Yung foundation natin ay lalagay natin sa sloping ground. So nagkakaroon ng split level yung foundation. Sabihin natin ang minimum depth for residential is mga 1.2 meters. And then, hindi na natin pag-usapan yung size. Kasi ang topic natin yung about split level. Ang issue rito, pagkaka masyadong malayo yung difference between two adjacent foundations. So, ang mangyayari, merong possibility kung saan yung upper level ng foundation posibleng mag-collapse or magkaroon ng erosion during construction or during service. So, magpapakita tayo ng example dito sa drawing na ginawa ko. Kung nakita ninyo, meron tayo dito ng sloping ground. Ito yung kulay green, yan yung natural grade line. And then ito yung cross section ng building. Kung na-figure out ninyo, meron tayong lower level, then yung upper level natin may split elevation pa rin siya doon sa flat level nung lote. Itong nakikita nyo sa taas, yan na yung bubong ng bahay. Let's say yan yung cross section. Dito meron tayong tatlong foundation, F1, F2, F3. Yung F1 siya yung nandoon sa lower level. Siya yung nandoon sa pinakamababa. Ito yung balcony, dito sa taas, yung upper level ng balcony, meron din balcony. And then ito yung main entrance, yung main level ng kabahayan. Ito yung sinasabi natin kasi maganda yung scenery dito. So, kunyari, yung site nasa Antipolo or nasa Tagaytay, marami tayong mga residential, minsan tinatayo natin. Ganyan ang profile pag kinat natin yung cross-section ng lupa. Yung sinasabi natin, hindi natin maiwasan magkaroon ng split foundation levels, kagaya ng nakikita natin dito. Meron tayong F1, F2, F3. Magkakaiba ng elevation. So, ang issue is during construction or during service nung bahay, nagkaroon kunyari ng earthquake, excessive live loads, posibleng yung upper foundation level, itutulak niya dahil nagkaroon ng excavation dito, na-disturb yung lupa posibleng itulak niya. So, kaya ang sabi natin dito, effect, ito yung issue, effect, number 1, potential erosion due to weak soil shear resistance. Meron tayong isang video, kung napanood ninyo, pinag-usapan natin yung tungkol sa soil shear resistance. Kung mahina ang resistensya ng lupa doon sa site, may possibility na pag naghukay tayo dito sa lower level, na disturb yung lupa, yung force na nanggagaling dito sa foundation, sa upper part, pwede niyang itulak. Minimum code requirement dito, meron silang nire-require na cut slope shall not steeper than 1 vertical to 4 horizontal. Kung i-figure out ninyo yung drawing, portion na to, magtatambak tayo rito. Tatambakan natin yan. And then may portion naman dito, sa upper level, magkakaroon tayo ng cut dahil ipapantay natin yung flooring. So, yung nire-require ng code, ang minimum is 1 vertical to 4 horizontal para masabi nating safe, yung stable yung lupa. Sabi natin dito, split foundation level. Yung tatlong foundation, yung 3 adjacent foundations, magkakaiba siya ng elevation dahil sumunod tayo doon sa natural grade. May slope nga So, ang gagawin natin, yung susunod na drawing, pakikita natin, isolate ko to. I-isolate natin yung F1 at saka yung F2. Analyze natin to, itong F1, yan, hanggang dito, isolate natin yan. Tignan natin kung yung founding depth between F1 and F2 is within the range or minimum code requirements as 1 vertical to 4 horizontal. Meron pang isang case. Merong mga project, kung minsan bago tayo mag-start, humihingi tayo ng soil report. Pinai-investigate natin sa geotechnical engineer. Isa pang magandang suggestion, humingi tayo ng pa-investigate natin yung site. Shearing resistance ng lupa is enough or adequate na
kahit mag-deviate tayo rito sa 1 vertical, 2 4 horizontal. Dahil ito minimum requirement lang ng code. But kung i-allow ng soil investigation report, anong geotechnical engineer, na pwede kayong mag-deviate yan, pwedeng maging mas steeper than 1 vertical to 4 horizontal, pwede nating baguhin. But kung hindi, kung wala tayong soil report, gagamitin natin itong 1 vertical to 4 horizontal na requirement, minimum requirement ng code. Dito, naglagay ako, ang sinabi natin, ang spacing ng bawat poste, nung F1 at saka nung F2, may column siya, is 4,000 mm or 4 meters. Sinum in natin. Ito yung natural grade, yung naka-slope. Let's say 30 degrees. Kung ang depth ng excavation natin for each foundation is 1,200 or 1,200 mm mula dito sa lower portion, hindi tayo susukat doon sa taas. Dito sa mas mababa, doon tayo kukuha ng 1,200. Mula doon, papunta ron sa ilalim ng foundation na kung saan natin ibubuhos yung footing natin. Kaya tinawag natin siya na founding depth, FD, for F1. Sa F2 naman, ito naman yung founding depth niya. In-apply natin yung 1,200. Pareho, no? Ngayon, ito yung sinasabi natin. Kung ipo-project natin ito, yan, ano? Yung difference nilang dalawa, yung founding depth ng F1 compare sa founding depth ng F2, yung height nito, pumasok ba siya dun sa zone o sa safe zone? Kaya sabi natin dito, ang question, will F2 founding depth satisfy 1 vertical to 4 horizontal? Ito yung minimum requirement ng code kung wala kayong soil report. Lalagay tayo ng scaled model. Yun yung pinaka mabilis. Huwag na tayo mag-compute. Magawa lang kayo ng scaled model. Kaya sabi ko rito, quick check, create a scaled model to see if the upper footing, ito yung upper footing, is within the safe zone. Ito yung sinasabi natin na imaginary cut slope, 1 vertical to 4 horizontal. Ang measurement niya mula rito sa toe, papunta ron sa heel nung adjacent foundation, yung upper level. Kung ipo-project natin ito, itong slope na yan, dapat dito babagsak yung foundation or yung founding depth. Yung original measurement natin, dahil ang ginamit natin dito sa F2 mula sa natural grade is 1,200, ang lumilitaw, kailangan natin mag-extend ng additional na 1,600 or 1.6 meters mula ron sa ilalim ng old founding depth. Kaya ang total, magiging 2,800 mm mula dito ang excavation natin for F2. Natural, itong F1, ito yung reference natin, hindi natin ito babaguhin. So, ang kailangan, magkaroon siya ng relation within this range from F1. Kaya dito sa drawing na pinakita ko sa inyo, gumawa nga ako ng scale, dinamit natin yung distance na 4 meters, pinroject natin itong 1:4, ang kailangan mag-extend tayo dun sa original na 1.2 meters. So, nagkaroon ako ng additional na 1.6 para ma-meet natin yung intersection na yon. Kaya sinabi natin dito, new founding depth. So, ang total excavation ng F2 mula rito, ulitin ko po, mula rito is 2,800. Ngayon, meron akong isang importante i-remind sa inyo. No? Nagkaroon tayo ng extension at may possibility na mag-fail yung ating vertical element, column or retaining wall or whatever. Yun yung tinatawag nating vertical element. So, hindi nakasama to sa topic, pero bibigyan ko lang kayo ng reminder. Dito sa drawing na nakikita natin, itong foundation na wall or column, sabihin natin, ay mahaba na yan. Mula rito sa elevation na saan yung in-establish ng architectural drawing, let's say, ito yung flooring dun sa elevation na upper floor. So, ang gagawin natin, i-check natin sa scale. Sabi ko, di ba, i-scale natin. So, masusukat natin mula sa top ng footing hanggang doon sa ilalim ng beam. Ito nakikita natin dito, ito yung grade beam. Meron tayong unsupported length. Mula diyan, measure natin hanggang dito. Pagka nag-fail siya sa L/R, ang gagawin natin, mag-introduce tayo ng grade beam.
Kung ito, sabihin natin, umabot ito ng 4 meters or 4.5. Yung thickness ng wall natin, kunyari ito, retaining wall, kasi magtatambak tayo dyan. Tatambakan natin yan, ile-level natin yon, maglalagay tayo ng flooring. So, kunyari lumabas dito, 4 meters or more than 4 meters. Kung ang thickness ng wall natin is only 300, so, rough calculation, lumalagpas tayo doon sa allowed na slenderness ratio. Ang gagawin natin, mag-introduce tayo ng grade beam. Halfway, mula dito hanggang doon, lagay natin sa gitna yung grade beam. Maglalagay tayo ng intermediate beam dito sa gitna. Ang reason, para umigsi yung unsupported length ng vertical element, whether retaining wall or column. Yun po, sana may napulo tayo doon sa discussion natin. Importante ito. Especially kung ang i-construct nating structure malapit sa sloping ground, yan yung usual na senaryo o nagiging problema sa design. Marami tayong nadidinig, nagkakaroon ng aksidente, during excavation pa lang, nagkakaroon ng erosion, kasi yung difference nung dalawang foundation, nung two adjacent foundation, masyadong malaki. Lumagpas siya dun sa allowed na minimum requirement, yung cut slope, yung imaginary cut slope na sinabi natin dito kanina, yung idin-drawing natin. Yun po, kung may mga tanong, question lang at pilitin natin sagutin. Kita tayo uli sa susunod. God bless.